Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Kamusta na kayo? Happy Friday! Tapos na naman ang linggo, no? Advance happy weekend. Thank God it's Friday. So, ang nalaman ng balita ngayon mga mukhang hindi nagkakaisa ang Pilipinas sa mga pronouncement iba-iba no. Kaya nga ang gusto ko lang sabihin sa vlog na to ay dapat siguro mas maganda kung ang national intelligence natin o kaya better yet yung armed forces natin o yung defense department natin o lahat kayong tatlong entities no, AFP, SND, DND at saka national intelligence for that matter, pagsama-samahin ninyo ang inyong mga alam, okay, ang inyong mga alam historically at in recent na mga taon o years, and you make a presentation sa lahat ng senador, sa DFA, sa Malacanang, put them in one setting, and then sabihin ninyo mula't mula ang pinagmula nito, lahat ng information, kasi baka iba yung information na alam nila o yung nabasa nila o nadinig nila. Because there are always two sides of the coin. Ang masama, ang nadidinig probably is yung kabilang side, yung China side. Pero yung Philippine side dapat, ang unang-unang dapat iloloro ng ating mga pinuno, mga sa executive at yung mga mambabatas natin. Isa lang ang kanta, isa lang ang tugtog. Ibig ko sabihin, isa lang ang tugtog, hindi yung iba-iba. Sana with the briefing, a general briefing on the historical facts, no, and figures, historical events na nangyari. Saan ba nagmula ito? Gusto nyo simulan ng 19 forgotten pa. Tapos noong pang panahon ng mga katipunero. Nasa inyo yon pero mas maganda, kompleto yung briefing. Tapos as it escalated, as I understand, meron na yata tayong 600 thereabouts na mga diplomatic protest. So, pwede ba sabihin nyo, kailan tayo unang nagkaroon ng diplomatic protest? Anong taon yun? At ano yung mga activities na nangyayari dyan sa South China Sea o West Philippine Sea? Yung history, yung timeline, and then you issue out, kung gusto nyo yung mismong briefing, yung video ng briefing o yung fact sheets ng briefing, para isa lang ang maintindihan, hindi magkaroon pa kayo ng question and answer. Para doon pa lang sa venue na yon, maliwanagan na lahat. Once and for all, ang Pilipinas kasi isa lang dapat ang stand. Pati yung EDCA, talakayin ninyo. Para magsalita rin yung mga kinakaukulan na lang na ano ba talaga ang magiging stand natin. Nandyan Tapos ano ba? Tatanggalin ba natin yung EDCA? Mukhang hindi naman So ano dapat yung dapat gawin natin moving forward? Para hindi confused tayo. Mukhang confused tayo Kasi yung iba sa atin na mga kababayan at iba lalo na yung mga natin, mga politiko, naniniwala sa narrative ng China. Parang mas kumikiling sa
Bakit parang mas mahalaga yung sinasabi ng China kaysa yung dapat sabihin natin? Bakit? Sila yung bully. Bakit up to now, we're trying to be a nice guy with China? Yung mga tanong dapat na masagot na panay diplomasya, and then what? Ilan na yung diplomatic protest na nangyari? Wala nangyari. Dapat sabayan natin talaga ng ng kilos para mapaunlad, mapaganda natin yung defense posture natin, na kayang-kaya natin depensahan yung sarili natin even with or without the allies that we have. Special mention goes to the US, di ba? But it has come to the point now in our lives na we have to really choose. Kaya nga tinanong ko yun na doon sa previous vlog, ano ba talaga? Atin ba yan, West Philippines na yan? Kasi kung magsalita tayo, pagsalita tayo, parang hindi atin. Parang baka magalit ang China. Baka magagalit ang China, ha? Hinay. Mag-e-escalate. Mga ganun ba? Parang takot na takot tayo. Pinapakita natin na takot tayo. Hindi naman Tapos, yung iba naman, ang salita is, kaya natin yan. Wala nga equipment Kaya namin yan, kakayanin. Yung mga salita sa defense officials, kahit mahirapan, kahit kulang na equipment, kakayanin, kinakailangan kayan. Mga bira na mga salita. Sabihin nyo outright kung ano yung kailangan, ano yung pagkukulang. Huwag nyo, kalimutan nyo na muna yung politika. Kalimutan nyo na muna, yan nakakagulo sa atin politika Yung parang natatakot kayo magsalita, and then, in so doing, yung hesitation ninyong sabihin, yung nilalaman talaga ng loob ninyo, base sa lahat ng information na nakukuha ninyo, na available sa inyo, yun yung mindset ninyo. Pero yung iba, paano? Kaya nga, kinakailangan nyo, sit down in one venue, pag-usapan na lang muna. O coordinate muna tayo, parang plebo sa PMA. Huwag kang haharap sa upper class, huwag kang haharap sa mess hall na hindi kayo nagko-coordinate. Mag-coordinate muna kayo para isa lang talaga ang salita. How you will handle it na para bang workshop ba? Come up with a honest to goodness briefing session, karoon kayo ng workshop, lahat pagsalitain, kasi salita ng DFA, automatic yan, diplomasya. Kasi yun yung trabaho nila. Pero, hindi porke yun yung trabaho ninyo, yun na. Ganon din ang military. Ang salita ng military, upakan na natin. Kasi, tinatali niyo yung kamay namin kami, gusto nyo depensa namin, pero, ayaw nyo naman kami bigyan ng budget na hinihingi namin. Tapos, yung sa executive, teka muna. Alam nyo ba gaano kahirap yung posisyon ng giyera? Ang problema kasi yung kanya-kanya dapat sama-sama, isa lang, unity, di ba? Yun yung presidente, unity. Pero bakit iba-ibang binubuga na salita? Kitang-kita sa Senate hearing, di ba? Iba yung pananaw. And then para magkaliwanagan, you get all the senators there in the venue. You get the Speaker of the House sa Congress o some selected congressmen. Yung mga negative dyan, isama nyo. At para magkaanuhan tayo. Kasi otherwise, wala. Pupulutin tayo sa kakungan talaga. No? Bakit up to now, ang salita natin at saka yung kilos natin, parang takot na takot tayo na magalit ang China. Takot na takot tayo mag-escalate yan. Teka muna. Sino ba nag-escalate? Di ba China? Sino ba maraming diplomatic protest? Di ba tayo? Ibig sabihin, tayo yung naabgarbyado. Sino ba yung binigyan ng ruling ng arbitral award na in-specify kung
Legal ba yung 9-dash line nila o 10-dash line nila? Di ba? Tayo naman yung sinasabi at kinakatigan, tayo naman yung inaapi eh. O bakit ngayon, tayo na nga inaapi, parang mahalaga pa yung sasabihin ng China. Pati yung sagot natin sa radio challenge nila, pwede ba paki-correct na lang? Mali eh. Mali. Masyado tayong iwas na baka magalit eh. baka magalit si Beho, no? Hindi, nako. Parang ano eh. Okay. Tapos at the end of that briefing session or that what you may call na parang workshop nga, it should be clear to everyone in all departments, in all agencies, and every Filipino leader na kaya pala ganon. Di ba? Kaya pala ganon. Dati, pwede pa nating sabihin, hindi, magnet yung EDCA. Magnet. Bobombayin tayo lalo. Di ba? Pero with EDCA or without EDCA, do you think di tayo bobombayin? Yun yung tanong eh. Tanong yun. Kasi kung titignan ninyo yung balasubas na attitude ng China, hindi siya marunong makinig sa rule of law, international law. Wala siyang pakialam kung sinasagasaan niya na hindi lang yung teritoryo natin, pero yung teritoryo ng iba. Or sovereign rights natin o kaya exclusive economic zone. Para sa kanya, yung buong South China Sea na dinagdagan ng isa pa, naging 10-dash line, sinasakop niya lahat. Ultimo yung sa boundary nila ng India, sinasakop niya. Nepal, sinasakop niya. Di ba, balasubas, wala siyang pakialam sa maliliit na country. Bakit? Kasi malakas yung kanyang armed forces. Di ba? Pero Philippines, we should understand yung situation natin ngayon. 2023 na. In 2 years time, pwedeng sumiklab ang gera. 2024, probably. If not, 2027. Who knows? Kasi isang spark lang dyan. Mukhang tinetesting ng China yung mga alliances Mukhang meron ka nang pinagmamalaking US, meron kang pinagmamalaking Japan, Australia. Pero nangharang pa rin Bakit? Pantapang Yun ang pinaproject niya. Matapang kami yung nasa tama. Tapos tayo, baka maniwala yung mga Pilipino. Nasa tama. Kaya nga, mali. Pati sa Senate investigation, ano malabas? Bakit? Tinanong ni Senator Padilla, ni Robin, kailangan pa na ba ngayon ng Amerikano na nandyan yung eroplano? Naman lang yan. Pati yung defense natin, ingat na ingat magsagot Yung mga official natin, mga armed forces natin, ingat na ingat sumagot. Bakit? Tsaka yung Coast Guard. But, di sana sabihin nyo, kailangan. Hindi nyo ba kaya na 6 na taon nga natin kinaya natin, walang Amerikano, tapos ngayon, kailangan na ba natin ng Amerikano? Sagutin ninyo. Saan mundo ka ba nakatira? Saan parte ba ng Pilipinas ka nakatira? Hindi mo naintindihan yung nangyayari, Mr. Senator. Your Honor, with all due respect. Di ba reservist ka? Bakit parang di mo naintindihan? Ano ba yung concern mo? Gusto ko lang malaman kung ano talaga yung concern mo, Your Honor. Mr. Senator, ano yung concern mo? Natatakot ka ba na mag-escalate? Teka muna ang nag-escalate China Tayo, nagde-deliver lang tayo ng supplies. At magpapalitan pa. Magre-resupply lang tayo. Every month, ginagawa natin yan.
ba't tayo harangin? So, ano yun? Tapos bakit we're trying to separate, some of our officials are trying to separate West Philippine Sea. Yung Scarborough nga, gawin, nandun yung China Nandun yung mga ano nila mga barko nila So, ano yun? Nasa loob sila ng bakuran mo, nagkakapi-kapi na sila doon. Tapos parang, peace man. Ano, okay pa rin. Sige, kaya nga tinanong ko sa previous vlog, we should decide, ano ba talaga? Atin ba yung South China Sea, yung West Philippine Sea na yan? Correction, West Philippine Sea. Atin ba yan? O kanila talaga yan? May right ba tayo? Or wala talaga tayong right? Kasi, kung atin yan, kung paninindigan natin na atin yan, ipaglaban natin yan. We go to war over a few rocks and shoals and reefs. We go to war to stress the point. Kasi doon pupunta yun Now, kung mananaig yung ayaw ninyong makakahinatnan ng mga Pilipino, sabihin nyo na, wag na, inyo na yan, sige. Wala kayong pakialam sa inyo, inyo na yan. Surrender, white flag. And bago kayo mag-isip na inyo na lang yan, sipin niyo gustuhin ba nila na hanggang doon na lang? Because pinapakita natin na duduwag tayo. Wala tayong paninindigan. Kayang-kayanin lang tayo. They would want more. They would want Luzon, Visayas, Mindanao. All fisheries, all natural resources, all food production to feed the 1.4 billion, to equip the 1.4 billion, to make their lives better while making our lives, every Filipino, miserable, except for mga espiya, mga makapili, mga ganun ba, mga makabeho na mga Pilipino, mga traidor. Siyempre sa akin, ang stand ko, atin yan. Nung ko pa gustong masampulan nung ko pa, kung mali ako ng branch of service na pinasok, Army, Ranger dapat ang pinasok ko, Navy Kung Navy, babalik ako serbisyo upakan ko mag-volunteer akong kapitan Hindi kaya, bili ko na sarili kong barko Chip in tayo, bili tayo ng sarili natin barko, lagyan natin ng 50 caliber, lahat-lahat, lagyan natin ng RPG, para upakan natin, tayo na lang umupak, pagka hinarang tayo, upakan natin, tado, pigilin tayo, sige, kulong nyo ako, pinakita ko lang paano yung paninindigan, paano yung prinsipyo, takot na takot tayo makagulo, hindi naman alam nyo, sa totoo lang, China ang takot magkagulo. May mga nagsasalita na sa China na hindi sila sang-ayon sa ginagawa ni President Xi Jinping. Hindi sila sang-ayon. At saka, yung mga general daw doon, hindi susuporta. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng anuhan Nagkakausigan doon. Sino, loyal ka ba? Loyal ka ba? Ang di loyal, kukulong. Papatayin. So, yun ang gusto kong mangyari. Sana mag-escalate doon sa loob nila na dumating sa punto na magkaroon pa ng change of government. Diba? And kung yung Central Committee, yung Communist Party ng China, ayaw nilang mawala sa poder ng kapangyarihan at biglang magkaroon ng cultural revolution, matanggal silang lahat at sila yung i-guillotine, mas gugusto nila to preserve their party, to preserve themselves in power, na palitan na lang yung presidente nila. Baka may ganun na pwedeng mangyari. Kasi posibleng mangyari yon kung tatayo tayo at yung mga allies natin nandyan din. Because ang China ngayon, tinetreaten tayo. I-threaten din dapat natin.
Dapat yun. And there are so many ways to threaten them. Yun lang sabihin mo. The Philippines is exploring to arm ourselves with nuclear weapons. We are going to explore nuclear weapons. Siguro angal yung mga yan. Baka maatake sa puso, kakaisip na baka maglagay tayo ng mga nuclear weapons sa ICBM na nakatutok lahat sa kanya. Sa kanya lahat yung target. O di matakot yung mga yan. Anyway, yun yung inaano ko. Get the people who are in some way na mahilig magsalita or merong airtime lagi na magsalita sila na interview ng mga media. Just coordinate, guys, in government. Coordinate kayo. Nakakaya kayo eh. Coordinate na lang. Para isa lang talaga ang sasabihin ninyo. Isa lang ang linya. Isa lang. And that will be good for the Filipino people. Good for the country. Isa lang ang linya natin. But para maging isa lang ang linya, ano dapat mangyari? Maintindihan muna dapat kung ano ba talaga. Kasi right there and then, kayo, mag-usap-usap kayo, ano ba talaga? Kung ako ang AFP, sasabihin ko, Sir, ano ba talaga? Bigay na natin, pamigay na natin. Sa kanila na lang, para walang gera. Ayaw nyo ng budget eh. O di, hindi na kami hingin ng budget. Yun na lang, budget namin para sa sweldo ng mga sundalo. Yun na lang, maintenance. Wala na, hindi na. Huwag na tayong mag-procure, huwag na tayong bumili. Gastos eh. Sige, gamitin nyo na lang sa pork barrel ninyo. Gamitin nyo na lang kung saan na yung mga project ninyo na sisikat pa kayo. Okay lang, wag na tayong magarmas. Kalukuhan lahat yan. Eh kasi pinipigaan nyo yung armed forces, pinipigaan nyo kami. And then you expect us to do everything para sa bansang Pilipinas. Hindi makukuha yan ng tapang lang. Makukuha yan kung merong fighting chance. Eh wala eh. Hindi makukuha yan sa tapang. Mauubos lang tayo. Kaya nga kung mag-aasta yung natin, mga mambabatas natin, as if naman na dapat pagsabihan kayo, teka muna, tumahimik muna kayo, makinig muna kayo lahat. Makinig muna kayo. Ganito yung point of view ng armed forces. Kasi kami may access kami sa lahat ng impormasyon. Satellite ng US, meron kaming access. Sa lahat ng mga pangyayari na to, meron kaming mga intel reports. Kompleto kami mula noon hanggang ngayon. Panahon pa ni Fidel, hanggang ngayon. Panahon ni Cory, panahon ni FM, hanggang ngayon. Para maliwanag. Tapos, ito yung kopya ninyo para ma-memorize pa ninyo. Pagkagabi, bago matulog, piniplay ninyo hanggang sa makatulog kayo. Para kasi, pangit yung yung dating natin eh. Nakikinig ang China eh. Namomonitor tayo. Namomonitor ng Chinese yung mga salita ng bawat official natin eh. Panalo na nga sila eh. Divide and rule eh. Divide and conquer. Iba-iba. Alam nila ang Filipino weakness. Pagka may mga marites, may mga fake news, we can't get our acts together. Kaya nga, namamayagpag sila. We should, for one, Mr. President, unity, unify. Isa lang ang salita. You take the lead. You take the lead. Hindi yung ikaw lang, tapos nun, Malacanang, pero pagdating sa DFA, parang pagdating sa SND, it makes sense eh, yung sinasabi ng SND. Pagdating sa legislative, iba rin. Tapos, iba-iba eh. But if we are able to brief everyone, I hope, kung hindi pa nagagawa, I hope you get them again in one setting. Everyone, tapos nun. Ito. And then, ito yung facts, ito yung analysis namin. Okay? Analyze. Analyze ako mamaya kung pwede. Okay, sa next vlog. Kung kaya,
User, teka, mali ako Saan na ako? Ang hirap kasi niyan yung ibang Pilipino gusto sampulan, ibang Pilipino ayaw, wag nating girahin, hayaan na lang, pasensyoso. Namimihasa yung China And by doing so, yung laging kita niyo Scarborough hanggang yung kanila. Kailan pa nila hinawakan yun? 2014 ba? 2012? 2014? Ang tagal na, ilang taon na nandun pa rin sila. Dapat yun, tanggalin natin sila. Make an issue out of it. Tanggalin natin sila. AFP, SND, tanggalin natin yung Scarborough. All this talk ng mga EDCA na yan, all this talk ng mga modernization, 2 barko doon. Upakan natin, tanggalin natin. Kung gusto nyo special operations, gapangin nyo. Gapangin nyo. Airdrop o kaya by submarine. Yatid. Commander type na operations. Tapos walang papatayin. Basta use tranquilizer na guns, no? Yung pagka tama, tulog. yung dosage pang elepante. Overdose. Pagka ginigising, ayaw na magising. Ay, sorry Akala ko, elepante yung babanatan pwede rin dosage ng pambuhaya, no? Pero matigas yung balat ng buhaya Kasi, special operations na. Tanggalin na natin yung mga barko dyan. Tapos, itow na natin papuntang Manila Bay. Okay, palubugin na lang sa dagat. Para wala nang and then, atin na yan. Lagay na kayo ng barko natin dyan. Kinabukasan. Wala. Hello. Coast Guard 440 ek. Ba't hindi ka pa nagre-report? Wala na Pilipinas na pala nandun. Pag-isipan nyo, Armed Forces, kung paano. Capable naman tayo Operations, special operations, black ops. Yung talagang magpadala ka doon ng mga tropa, isang kumpanya. Isang kumpanya, iba-ibang pinanggalingan, ibang points. Tapos nun, kunan nyo na muna ng may intel naman kayo Kunan nyo ng aerial shot and then planuhin niyo saan manggagaling yung tropa natin. Ay, nako. Kasi complacent sila Hindi nila in-expect gagawin natin yan Mas maganda nga na. Tapos kung may bagyo. Yung malakas yung agos sa submarine ka manggaling, okay lang Ay, buhay ko. May mga radar pa siguro yung mga yan, Ewan ko, you solve the problem. Pero sa akin, konsonada ko talaga, special operations dyan. And then, kinabukasan, biglang headline. Nandiyan na yung mga media. Wow! Atin yung Scarborough Shoal. Nakuha natin. Wow! Philippines recover Scarborough Shoal. Palakpak buong mundo niyan. Magagalit ba sa ating buong mundo? Hindi. Magagalit yung China. Iyak-iyak. Magte-threaten siya. Upakan niya tayo. Bayo pa. Sige, subukan mo. Ang dami namin kakampi. Subukan nyo. Di ba? Bakit kinakailangan natin magpaalam sa mga allies natin? We are exerting our right, our territorial right, our sovereign right if we recover Scarborough Shoal. Tapos, may barko na, tayuan na kagad natin ng offshore na base. Na may mga missiles, no? Hanay pa, no? Sana ganun, no? Pag-isipan nyo, AFP. Pag-isipan nyo. Konsonada lang. Di ba? Marami namang, Anyway. Kasi kung ako nandyan, gagawin ko yun, Kung ako nandyan, gagawin ko yun. Hindi alam ng itaas. Para pagka tapos na, sigurado man ako hindi papalpak Huwag kayong mag-operate na papalpak kayo, no? Basta siguraduhin nyo, walang palpak, walang error. Walang error. Lahat na practice. Punta kayo sa
saang parte ng Pilipinas na may barko doon na nakadaong, naka-anchor, tapos nun na similar feature, tapos nun practice, in 5 minutes tapos na, o 10 minutes tapos na. Execution, walang kapaltos-paltos. Nakuha nyo lahat ng information kung ilang tao, ilan lahat. Control nyo na. Pakan nyo ng pakan. Kada putok, tulog. Ang challenge dyan yung walang dala kayo ng mga long arms. Panay, tranquilizer guns lang. May sidearm kayo para in the event na talaga it goes sour. Pero ako hindi na siguro. Wag na. Yung official lang siguro. Yung mga official, saka yung NCO. Pero if the operation would be anchored on the result na malinis ang pagkakatrabaho, you don't need firearms. You don't need yung mga M16 na yan, yung mga ganon. You don't need them. Ang kailangan mo lang mga pampatulog. Okay, gamitan nyo ng kayo, gas mask, tulog lahat, di ba? Pag-isipan nyo kung paano. It can be done. Wala naman na operation sa na hindi naman kayang gawin, basta pagka nandun yung willpower, tsaka nandun yung given. You get as much intel info and then let the assaulting officer, the one in command, to present his plan of execution, plan of execution, and then pagka na-approve, sige, practice. You run it for kunyari 1 month, 2 months na ginagawa nyo hanggang sa automatic na, and then yung nag-improve yung time. Pero ganda nun. Atin na yung Scarborough. Is me. Atin na. Because we're trying to assert WPS. Yung dito sa may Ayungin, Pag-asa Ayungin. Pero nandito sila nakagarahe. Mas malapit. Mas malapit. Malapit sa Maynila, no? So bakit ganon? Bakit hinayaan natin sila nakaparada? Dapat, kung ano yung ginagawa natin dito, ganon din ang gawin natin dito. We should recover Scarborough Shoal. Magandang title yun, Okay, Kiefer Soriano. Good evening, sir. Marami akong na-learn sa inyo ulit, sir. Class 9789, sir. Kabady Kiefer. Course director namin si Colonel Abiñante, sir, sa Magsaysay, Malabi. Malabi. Dating hawak ni Gregonasan yan sa Malabi. Tapos si Ebeng, class 78. Course rin namin, professor namin sa assistant instructor namin, yung nag-ranger kami, class 49-83. Ilan ka? 97-89. Wow. Itulin, 83 kami, 89, 6 na taon, 97 na. Doble na, 49. Doble na. So, thank you for watching. Thank you for commenting, like, share, subscribe. Share mo sa mga kabady natin. Sabihin mo, mga kabady, may nagkakalat doon na sa Pinoy Survivor. Kabady rin natin, nagkakalat. Kaya, basta, yung musang, huwag ka magpapa-manicure. Kasi iba nating kamusang, nagmamanicure na Paano yung musang na naka-manicure? Joke ko yun sa kumpanya na, sa Six Company. Nakikita ko sa mga bata nagpapa-manicure. Lintek. Ano kayo? Talo nyo pa babae. Manicure, pedicure. Paano kayo magpapatrolya niyan? Ingat na ingat kayong magasgas yung daliri niya. Musang Paano? Kikintab pa yan. Violating SOP.
Pagka ano, kitang-kita sa dilim, kung makintab yung manicure mo. may mga may mga kabady tayo no na ano eh na nagpapamanicure. Wala nang magawa sa buhay eh. Ang masama niyan, may kulay pa. Kulay pula, merong pink, may blue. Sira. Pero yung iba, sir, natural lang yung akin. Ha? Ganun. Sir, kaya magpapamanicure. Hindi, buong buhay ko hindi ako nagpamanicure o pedicure. Walang yung mga musang. Musang. Thank you, Kayper. Si Ebeng, sayang ano? Ano yan, graduate ng Special Forces sa US eh. Ganun kami ni Ebeng. Siya yung nakakuha ng ano ko eh, 45 ko, yung combat commander, yung bilog yung trigger, yung tag dito, hammer. Mana yun ko sa ano eh, tatay ko eh. Tapos eh, nakonsultahan talaga ni Ebeng, hindi ako tigilan eh. Sige na. Biling ko na sa'yo. Biling ko na sa'yo. Alang eh, hindi naman katalo eh, no? Binenta ko lang 5,000. Sige nga sir, 5,000 na lang nga. Kasi magkaganon eh, mga barkada eh. Ebeng, sayang nga eh. Snappy. Sa kanya ko natutunan yung pagsuot nung patig ba na hindi gumagamit ng garter dito. Papasok sa combat boots, parang style Marines ba? No? Nakalimutan ko na yung tawag doon eh. Basta nakapasok na ganyan, tapos ang ganda tingnan eh, snappy. Snappy 7, sayang ano, anong kinamatay nun? Ano yata? Colon cancer. Okay. So thank you for sharing, Kayper, ha? Watch ka lang ng watch. May natututunan ka. Wag lang yung kalokohan na natututunan mo. Thank you, Kayper. Kamusta na sa iyong mga kabady, class 97-89. Thank you for watching. Jojo Pasio commented, para sa protection ng mga farmers, ang gobyerno gobyerno na ang bumili sa tamang presyo at sa gobyerno na bumili ang mga rice traders. In the meantime, kasuhan na mga rice hoarders. Eh, hindi nga kayang gawin eh. Hindi nga, ewan nga kung ano nangyayari. Kaya nga, kasuhan ng mga rice hoarders at ipakulong for economic sabotage. Di ba noon mayroon tayong EEIB ba yon? Economic Intelligence, sila yung nagkakaso-kaso noon sa pero binigyan ng budget kay Almonte yun, di ba? General Almonte. Yung panahon ni Cory, tapos yung Senate na inisa kanya, binigyan siya 1 peso budget. Hanggang sa tinanggal na yung EEIB, Economic Intelligence. O di ba maganda meron tayo ngayon nun? Kasi tapos maglagay ka dyan ng yung talagang no nonsense na kung ayaw magpahuli, bitayin. Ganun sana. Malakas yung loob na yung mga mga smuggler saka hoarder kasi nga may kinikilingan silang mga politiko. Yun yung problema. Ay, nako. Only in the Philippines. Kay Persoriano ulit. Course director namin, sandali si First Lieutenant Dario. Oy, mista ako. Na Molabe po, sir. Di ba mabot ng Colonel si Dario? Colonel o General? First company siya na-assign. Tapos nun, umalis siya doon. Ang pumalit si Kidilla. Tapos pinalitan ko si Kidilla. Nakakatuwa, Mabait si Dario, di ba? Si Pompeo Dario. Snappy rin yun eh. Ewan ko bakit hindi nag-schooling abroad yun. Kasi yung mga 83 nilinya talaga nila na makapag Kundi US Ranger, British Commando. Si Dobby Miranda, British Commando. Kidilla, British Commando. Pebiar, US Ranger. Sino ba US Ranger? Dudong Paon pero na-RTU yata eh. Ang joke namin doon niya, tinawag niya kasi si Reagan na Ilonggo. Si Toto Reagan. Yun ang joke namin. Kawawa naman yung mista ko. Barrientos, US Ranger.
mga original sa ano sa US sa ano sa FSRR. Sa batalyon siya dati pumasok. Second SRB yata eh. Si Kapuyan, ewan ko, hindi. Sino pa ba? Si Bautista, malis eh. Nag-Australia siya eh. Okay. Christian Cristobal commented, oy, kamusta na po sir? Kamusta na rin? Kamusta na rin? Christian, thank you ah. Thank you. Okay lang, okay lang. Maulan dito, laging umulan. Pasyat ko ulit sa Baguio. Tapos kain ulit tayo. Alvin Natividad. Good morning Sir Dado, watching your vlog now. Nakakahabol na po ako sa mga namiss ko at mga fellow kabrigada dito sa Pinoy Survivor. Kamusta po kayong lahat at keep on watching Pinoy Survivor. Maraming salamat Alvin ha. Tapos noon, Sir, matagal nang issue yung Saba, panahon pa ni President APM. O nga, ba't di natin napag-usapan yung Saba? Hindi kasi nababalitaan yung Saba, tsaka nakakainis din eh. Ano nag-stand ang gobyerno dyan eh, meron na nga papeles eh. Meron ng Sultanate of Sulu. Nanalo na nga sa kaso, di ba? Pinababayaran pero na-stay yata. Nag-higher court yung Malaysia. Kaya di natin makuha yan kasi, sirs, sa palagay ko, merong nilalagyan ang Malaysian government sa ating government para di umusad yung claim natin dyan sa Sabah. Meron na tayong hawak na dokumento na atin yung dapat matagal na natin nakuha yun. Nga problema only in the Philippines na minsan yung wala tayong katibayan meron magsalita. Pero parang ganun nga yung dating na yung mga nababayaran nagkakaroon ng sell out. Kaya wala. Kung hindi nga natanggal si Gerald Cañeso noon inaareglo na yung invasion of Sabi. Walang giyang 200 barko, bangka, katamaran na may 1,000 na mga parang Wagner Group, parang ganun mga tausog pa yata At saka namatay na yata yung kausap niya, kakamatay lang. Sayang yun nawala yung funding Doon kinukuha sa discretionary fund yung Intel fund na sayang yun. Lulusubin talaga yung 1,000 isang batalyon, reinforced battalion with all the weaponry kasi pinagsama-sama lahat ng factions doon sa Mindanao mga military, ex-military, mga ex-military, hindi pwede kasing kasama AFP dyan para mga ex-military, mga loose command, mga retired at mga MNLF, MILF, mga ganun ba, sama-sama para pagka nakuha yung Saba, kanila yung Saba. Saka yung mga tauhan ng sayang hindi nagkatuluyan yan second time around. Jabida 2. Binlag ko yun Parang na-vlog ko yan. Alvin, thank you Bombi R. Mga Pinoy survivors sa USA, please take a moment of silence to remember last Monday 9/11. September 11. Yung World Trade Center, di ba? We must never forget. Grabe ginamit na bomba yung eroplano. At nakita pa ng buong mundo. Let's offer 1-minute prayer to all those who perished, pati mga Pilipino doon at kahit anong nationality. Sipin mo nananahimik ka, nagtatrabaho ka, biglang papasok yung eroplano doon sa building mo, tas magigiba. Okay, madagalan ka ng ilang stories yon na dumagan sa'yo, and then pati firefighter mamatay dahil sa kagaguhan lang ng ilang tao. Yung kanilang balikwas na mga
ng mga ideology, no? At saka yung mga naiwan nilang pamilya. Yeah, you're right, ano. We should never forget Bombi. Tama ka naman. So, dinadamayan ka ng lahat ng Pinoy survivors. Kayong lahat dyan sa USA. September 9/11, no? Na September 11 at nag-trigger ng war on terror. Thank you, Bombi. Bernard Herrera III commented, Biason plus GOAT naging commandant, Marines and teacher. O nga eh. O di ba ang galing? Paano? Government scholar nga, kahit ikaw ang pinaka-GOAT sa PMA, pinaka-huli ka nag-graduate. Yun nga pinakamahirap. Yung number 1, madaling magawa yun. Top notcher ka sa PMA. Mag-aaral ka lang mag-aaral. Hindi ka na lumalabas ng kwarto mo, nagsusunog ka ng kilay lagi. Pwede ka maging number 1, kundi man top 10. Ang mahirap, yung maging GOAT. Kasi, isang punto lang, tanggal ka na eh. Magkamali, isang delinquency report na 3 demerits, tanggal ka. Kasi yung average mo, 7.0. O, bumaba na 7.0 yung average mo, sipa ka, turn back ka na. Kaya mahirap talagang gawin yung GOAT. Kaya nga, standing ovation yung mga GOAT. Pagka mga 5 cadets before the GOAT, nagpapalakpakan na, paubos na eh. Pagdating doon sa second to the last, malakas yung palakpakan. Pero yung pinaka-GOAT talaga, lakas ang palakpakan. Meron pa ng premyo yan eh. Meron pa siyang premyo. Dapat nga may sable yan, ano? For graduating as the GOAT of PMA, Matikas Class of 1983. Dapat may sable, may espada siya, no? Hindi sable, itak. Itak ba? Dapat eh, no? Ay, nako. Mahirap kasing gawin yun. Tapos naging senator, di ba? Bernard Herrera, it's ours, General. Boy Herrera, yun ang sagot ni Bernard Herrera, aka Boy Herrera, doon sa tanong ko. Kanino ba talaga yung West Philippines na yan? Kaya ako tinanong yun kasi nakakainis din eh, yung salita ng mga tao. That's why na-trigger ako na itong vlog na to na Armed Forces talaga dapat i-brief mo silang lahat. Para equal footing tayo, equal level tayo ng pagkakaintindi. O, meron pa ba dito hindi nakakaintindi? Baka kasi pag naintindihan nila, matakot sila at sabihin niyo totoo. A war with China, we will only last 5 days. 5 days. Yung insurgency war o yung Muslim war, we will only last 35 days. Yun nung time namin, ano? Pinatanong ng Commanding General ng Army, I have only one question, sabi ni Canyeso eh. Maniago, Colonel Maniago. I have only one question. Very good briefing. Kasi logistics eh. And that is, how long will we last if I declare an all-out war with the MNLF or MILF? Go ahead, you compute. You apply the information that we used to have when we were there. How many artillery rounds per day? Ganun ba? Tapos sabi niya, after mga 15 minutes, thereabouts, sabi niya, Sir, 35 days. 35 days. Oh, sabi na Commanding General ng Army, huwag na natin girahin. Mauubos tayo. Pero sa China, sabi niya, AFP, sabi niyo, we will only last 5 days. 5 days. Baka unang araw nga lang, wala na eh. Para matauhan itong mga mambabatas natin, napipigain pa yung budget. Sira ulo mga, ang dami kasing priorities. Gusto looking good, pero
ang nasasacrifice kasi future generations na Pilipino. Ay, nako. Ron David. Good morning, Sir Dado, at sa mga Kapinoy survivors. Naawa po ako sa mga magigiting na AFP at Philippine Coast Guard. Correct. Inaalay-alay nila ang buhay para sa bayan. May mga public servant, senator, at congressman na ibang prominent Pinoy at ibang prominent na Pinoy at Chinoy na hindi nag-analyze using critical thinking skills. Baka nga wala. Nagbabasa lang sila pero only using emotional senses at hindi na nila namamalayan na propaganda na ng China ang nakapture nila. That's why this vlog put you all in one venue, in one setting, and then brief from J1, J2, J3, briefing lang Intel, Nika. Oh, yan na. Nasa inyo na lahat ng informasyon, timeline, etc. And then analysis, boom. We will not last a war with China in 5 days. That's why, Mr. Senator, kailangan talaga, number 1, kailangan namin yung budget. Yung hinihingi ko nga 20% of national budget. Wag na kayong daming ganun pa. Hindi, 20% of national budget ibigay ninyo. That's 1 trillion. More than 1 trillion pesos. For the next 5 years, that would amount to 5 trillion at least. That will be acceptable na makapaghabol tayo. Because sa lahat ng Asian natin na inaagarbyado ng China, tayo yung pinakamahina. Kaya tayo yung pinakabinubuli. Vietnam nga lumalaban pero nag-uupakan sila . Malaysia, Indonesia, ganun din. Pero tayo yung mga concern. So, before they attack Taiwan, anyone in his right mind sa Politburo, sa military leadership niya ng China, will just say, wag Taiwan, Pilipinas muna. We can bypass Taiwan. Pilipinas muna. Tayo yung mauna, hindi Taiwan. Because Taiwan is super ready, super prepared, and ang daming allies ng Taiwan. Pilipinas, ngayon lang tayo nagpapivot sa US because of EDCA. Kasi before the Duterte administration, ayaw. Kaya yun. Ngayon, tinetesting nila kung how serious, how committed are our rekindled ng mga allies natin. If they are that serious. And then, tinitignan nila, binabasa nila yung mga posisyon. And then, 2 steps forward nga, 1 step backward. Pero nakadama na sila. Expect nga the next resupply mission, mas maraming militia na vessels doon na harang. Ang umarang, 2 lang, pero may mga nakaaligi pa. Next time around, talagang dikit-dikit yan na nakaharang. Para parang zigzag silang ganyan na nakakordon sila na accordion ba para bitin na pasukin ang barko natin. Tapos yung Coast Guard nila hahabulin na naman yung supply ship natin. Gusto nila tayong umurong. Gusto nila masiraan tayo ng loob. And then alam nila na ayaw natin lahat ng gera. Pero siya alam niya na ayaw natin ng gera. Kaya yun ang ginagamit niya. Kasi nababasa nila tayo . Subukan nyo magpalubog ng isang barko. Subukan nyo magpalubog. Subukan nyo upakan. Subukan nyo i-define talaga nga. Yan, yung ginagawa ng Senado ngayon na magkaroon tayo ng mapa. Noong pa dapat nga . Pero sige, that's good. That's, i-define yung mapa. And then, defense. Nilagay na rin lang yung to include South China Sea. Armed attack in the Pacific and to include South China Sea. Sana nilagay nyo rin armed attack and or gaya previous vlogs and or hostile aggression defined as the following but not limited to A. Cannoning, water cannoning, 2 dangerous maneuvers,
3, yung parallel na shadowing, tapos nun, yung banggain ka, o ramming, o kundi kaya lasering, ano pa, think anything under the sun. Tapos yung bandang huli, and other actions that may be deemed hostile by both parties, US and Philippines. O tingnan natin kung makakilos pa siya. Lagyan nyo doon yung incursion to our defined territory. O, exclusive economic zone. Lagyan nyo. O tingnan natin. Sige. Kasi because kung merong ganon, that will give us the ticket na chupi, alis kayo. Amin to eh. Tapos nilagay pa natin na may mga buhay tayo doon, wag niyong tatanggalin. Kasi pagka tinanggal niyan, hostile aggression, removal of sea markers, no? Territorial markers. Lagay nyo, para wala na, magkaalaman na tayo. Papalag kami, yun ang i-connect ninyo sa mga Chinese. Papalag kami. Pero nilegalize lang namin lahat ng kilos namin. Papalag kami. Oh my golly. So, yun nawala. Mas pinagtatanggol pa ang China at kasalanan pa natin bakit binubuli tayo ng China. Kaya nga nakakainis, di ba? Winning a war without firing a single bullet by Sun Tzu, Chinese philosopher. Yan ang ginagamit sa atin. Correct. Pinag-aaway at pinaghahati-hati tayo. Divide and conquer. Uy, thank you pares tayo na iniisip. Ron David, thank you. Easy guys. That's why, tuloy-tuloy, hanggang dito na lang kay Ron David. Tutuloy na lang ako ulit. Ang ano ko doon, that is why it is very important to get all those involved, DFA, Malacanang, even the Vice President, lahat, Senate President, Speaker of the House, lahat kayo, lahat na senador. Brief everyone from start to finish to the present. Brief everyone. DFA, magsalita kayo. Sabihin mo kung ano yung peace mo. There still has to be a peaceful solution. Pero AFP, anong peaceful solution? Ganyan lang ba tayo? 600 protesta na tayo, wala nangyayari. Meanwhile, they're trying to occupy everything. At sinako pa nila yung nag-10 dash line na. Nag-10 dash line pa sila. And then wala nangyayari. That's why, given our allies, with or without them, we should take a stand because ang thinking, atin yan Ang thinking, teka muna, gago kayo Nakakalalaki na kayo. Gusto nyo gera? Sige, let's start the war. Ganun lang. Takutan. Hindi naman, mga duwag Ngayon nga, ayaw na nilang Ayaw na nila na, sila nga, mag-aaway-aaway sila sa China. Kasi iba, ayaw sa kanila ng gera. Yun yung maganda Ilang ilang percentage ng 1.4 billion na in-check ang ayaw sa gera at ilan yung gusto ng gera. Mga siraulo yan. Kung lahat sila gusto ng gera, I'm sure ayaw nila ng gera. So, we have to think na hindi yung Indio na type tayo, Hindi Dapat, we should think yung na may paninindigan tayo. Tumayo naman tayo. Hindi yung ganyan lagi, uwi tayo, iyakan tayo, lagi, tas magsasabi pa tayo na successful yung natin. It was, every time na nagde-deliver tayo at may humaharang sa atin, it's not successful. Kasi pinababayaan natin na naharang tayo. Ganun kasimple lang yun. That's how I look at it. Standard ko. Standard ko. Sorry. Pero yun yung standard ko. For me to call it na a successful mission, kinonsider ko lahat. Meron akong parameters. Ang lakas ng loob humarang, hinarang nga tumigil nga yung escort tapos sabihin natin, kasi nakalusot, nakipagpatintero, ganun pa yung words ninyo. Kaya nga dapat
isa lang ang salita. Huwag niyong sasabihin nakikipagpatintero para si you're enjoying it. Sa akin, insulto yun. Insulto. Makikipagpatintero. Tarantado pala kayo. Teritoryo namin yan eh. Teritoryo namin yan. Pagka hinarang kayo, sampulan ko kayo. Harangin niyo ako, I will ram your ship. I will load my ship with 50 kilos of C4 and TNT. I will rig my ship with explosives and then, sige, subukan niyo ako. This is, ganyan. You do not maneuver in front of my ship because my ship is full of TNT. Oh, di ba? Full speed ahead. Sige, umarang kayo. Magkasubukan tayo. Tapos pagka talagang harang, abandon ship. Okay, so hanggang doon na lang ako. Okay, cool lang tayo, cool. Magandang umaga sa inyong lahat. Happy Friday and in advance, happy weekend. God bless everyone. Hang loose, no? Bye-bye.